Hello kababayan, ako po si Jiwis Lagura. Ang pinaka-worst experience ko po is yung nag-work ako sa Japan bilang performing artist at may hindi na magandang nangyari doon at malalaman niyo po mamaya sa Empowering OFW at ako po yung guest. Thank you! Ma'am Jewish, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? Bali, 9 years na po, Pastor. 9 years. Yes, And itong 9 years na to, dito lang po yan sa Hong Kong or may ibang bansa rin? Bali, nag-work po ako sa Japan as but short period of time only. Okay, so most of yung time mo as an OFW is dito na sa Hong Kong? Yes po. And way back 9 years ago, ano yung pinaka-reason kung bakit ka nag-decide na mag-abroad? Nag-decide po ako mag-abroad because of family. Tsaka I have a dream na pupunta ng Canada. Okay, pero itong family na to is family mo or yung parents mo? Family ko po. So may family ka na that time? Yes, yes po. Ilan po yung anak ninyo that time? Dalawa po. So dalawa. And ang pinaka-reason mo lang kaya nag-abroad ka is para lang makapunta sa Canada? Hindi rin po kasi nakita ko sa husband ko na wala siyang ambisyon. Kasi nag-work siya as OFW before sa Saudi Arabia. Tapos, after that, hindi na siya after one contract, hindi na siya nagpatuloy. So, hindi ko nakita yung consistency niya. Okay. Tapos, sabi ko, it's my time to i-try ko naman. Okay. Para yun na yung time na naisip mo. Ako naman. Yes po. Okay, kasi ayaw mo rin may stock. Pero yung way back 9 years ago or 10 years ago, were you working po ba doon sa sa Philippines o hindi naman? Yes po, nag-work po ako doon sa Red Cross po. So, nag-work na rin kayo pero yung bumalik po ba yung husband ninyo doon sa Philippines, wala rin siyang naging trabaho na or nagtatrabaho siya pero sa Philippines? Nagtatrabaho siya, Pastor, pero ano lang siya yung project-based. Okay. Hindi siya permanent. So parang mahirap Yes po. makipagsapalaran. Seasonal lang. Yeah. So, alam mo na hindi enough yung ganun sa Yes po, resources. So, Pastor. nag-decide ka. Pero, ang una mong napuntahang bansa, Japan or dito? Japan po. Japan. How many months ka doon? Ano lang po, around 3 months. Kasi may nangyaring hindi maganda doon. Ano po yung hindi magandang nangyari doon? Kasi may relative kami doon sa Japan. Bali, nag-hire siya ng mga talents as a overseas performing artist. Like singers, singers, dancers. So, nag-recruit siya ng mga talents. So, nag-undergo kami ng training doon sa Davao. May agency doon. Tapos, pag mapasa mo na yung parang passport mo as an artist, so, i-send ka na sa Japan. Tapos, like, 3 months na ako doon, nag-surprise visit yung immigration ng Japan. Whole Japan siya, nag-surprise visit sila sa mga establishment. Tapos, same day, pinauwi kami lahat. Pero in-interview muna kami isa-isa. Tapos ako that time, bago pa ako. So, hindi pa ako marunong magsalita ng Japanese. So, may mga interpreter. Tapos, ayun. Same day mismo, pinapak kami ng gamit namin. Tapos, Diniport agad kayo? yes po. Ano yun? Nag-work pala kayo sa illegal? Parang ganon? Yung visa po namin is doon ko lang na-realize. Kasi I don't have any idea that time kung ano yun siya. Kasi tita namin yun siya eh. Bali, may nakapangasawa siya ng mayaman na Hapon. Tapos, ang business niya yung, naalala po yung mga omise, yung mga clubs, ganun. Okay. So, kasi Okay naman yung ano doon. Okay talaga as in very smooth. Tapos, biglang nag-raid yung, Okay. kasi nag-change sila nag-strict sila ng regulation regarding Okay, visas. pero basically, kung i-deport kayo, may illegal talagang nangyayari, di ba? Kasi sabihin natin, hindi naman kayo i-deport kung okay yung Yes po, visa Pastor. and everything. Imagine mo, all together, Lahat-lahat di ba? po. Same day. And then, ilan kayo that time? Parang kung makaala? 40. 40. Yes po. So, ang dami nyo po. And then, at the same time, uwi Yes kayo po. lahat. And, nabawi man lang, bawi din this 3 months yung lahat ng nagastos mo. So, Wala akong gastos lahat, Pastor. Kasi yung sa agency lahat ang gastos. so wala ka naman ginastos. So, at least itong 3 months na to, for some reason, at least you have earned at least a little Pero bit, hindi ko diba? na po nahawakan yung pera, Pastor, kasi binibigyan namin sa promoter. Pagka-receive ng salary, ibibigay namin. Kasi nandun lahat yung mga damit, mga makeups, mga So, gamit. paano yun? Paano ka nagpadala ng
pera sa Philippines that time? Hindi, yung mga tips po, malakas magbigay mga tip yung mga Hapon. So yun lang talaga yung Yes po. pinapadala mo. Yes po. Oh, okay, so and after ng 3 months, saan na yung binalak mo? Nagpahinga ka bundag agad? Kasi imagine mo, that was your first time na nag-work sa ibang bansa. Yes po, Pastor. And then working sa ibang bansa for the very first time, may pangit ka ng experience agad. Ano yun? Parang nakapigil ba yun para mag-pursue ka again ng another bansa? Or, Hindi pa, Pastor. Bali, nag-abroad yung husband ko. okay siya naman. Yes po. Tapos nung natapos yung contract niya, and then many years passed, so sabi ko walang progress. Sabi ko ako naman ang mag-abroad. Tapos Hong Kong na agad na pili Yes po. mo. Kasi for the reason lang na makatalon sa Canada. Ang pinaka thinking mo talaga, vision mo, ang final destination mo is Canada talaga, di ba? Yes po, Pastor. Pero bakit parang nag-enjoy ka dito? Kasi nung na-invite na ako dito sa UCKG, parang nawala na yung dreams ko. Hindi ko alam na kung ano ba yun. Tapos nawala na yung desire ko talaga, Pastor. So sabi ko dito na lang ako pag may opportunity. Pero ilang amo ka na rin po ba dito? Nakalima na. So, dito sa current mong amo, gaano ka nakatagal? Bali, 4 years na po this coming end of June. Bali, ito po yung first amo ko na nirenew ko. Okay. So, madalas nag-change ka talaga ng employer. Yes po. Tsaka na-terminate po ako 2 beses. Okay. So, and paano ka napunta dito sa health center? Bali, isang friend ko po, ka-agency namin. Bali, in-invite niya ako dito. Nung sa Central pa kami. And gaano ka nakatagal dito sa health center? 8 years po. 8 years. So, and alam ko, within 8 years na to, marami ka nang natutunan, marami ka nang in-apply sa buhay mo. Pero, what do you think yung lesson, one of the greatest lesson na pwede mong sabihin na pwede tong makatulong sa kapwa nating OFW? Yung paano maging matatag sa buhay. Siyempre, maraming nagbago sa guidance ng health center po. Thank you very much po sa pag-share ninyo ng story and hopefully, maabot natin yung mga kababayan natin na maybe nag-i-struggle rin sa buhay. Yes po, Okay, Pastor. thank you very much po. At kayo pong nanonood sa amin, please i-share nyo po yung link ng program na ito and hopefully natulungan rin kayo. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.